Halos 1,000 taon nang sinusubukang bawiin ang kagubatan ng Cambodia, ang pinakamalaking templo sa buong mundo. Kilala ang Angkor Wat sa ganda nito, pero may bagong teknolohiya na nagbunyag ng isang nakakatakot na depekto sa mga libro ng kasaysayan. Nagpaputok ang mga mananaliksik ng mga laser sa pagitan ng mga dahon, at natuklasan nila ang isang nakatagong grid ng lungsod na mas malaki pa sa modernong Paris. Pero ito ang nakakaloka. Sa ilalim mismo ng pangunahing santuwaryo, may natamaan ang mga sensor na malamig at hungkag. Isang selyadong vault na protektado ng mga babala tungkol sa mga higanteng ahas. Hindi lang lipas na hangin ang lumabas ng buksan ng sedyo. Isang babala ang lumabas na matagal nang binabaliwala ng mundo. Ang nakita ng mga laser. Sa dilim tirik ang araw sa daanan ng bato, kaya nag-iinit ang hangin at nagkikislap sa init. Isang tipikal na araw sa Cambodia. Mainit, maumido, at maingay dahil sa mga tunog ng kagubatan. Pero para sa grupo ng mga inhinyero at arkeologo na nakatayo, malapit sa kanlurang pintuan, parang tumahimik ang buong mundo. Nakatitig sila sa isang monitor na nakakonekta sa isang mabigat na cart. May dalang ground penetrating radar unit ang cart na ito. Isang makina na kayang tumingin sa loob ng solidong bato, na parang salamin lang ito. Naghahanap sila ng mga bitak sa pundasyon. Naghahanap sila ng pinsala mula sa tubig. Sa madaling salita, routine maintenance lang ang ginagawa nila. Pero eto ang twist. Hindi mga bitak ang lumalabas sa screen. Isang void ang nakikita nila. Nagpapadala ang radar ng mga pulso ng enerhiya sa ilalim ng lupa. Kapag tumama ang mga pulso na iyon sa isang solidong bagay, tumatalbog ang mga ito pabalik. Kapag tumama sa walang laman na espasyo, tuloy-tuloy lang ito. Nagpipinta ang screen ng larawan ng isang mahaba at madilim na tunnel na tumatakbo sa ilalim ng mga blok ng buhangin na bato. Parang isang ugat na tumatakbo sa ilalim ng balat ng templo. Tinap ng lead engineer ang screen, akala niyang glitch lang ito. Nireset niya ang makina. Pinalakad niya ulit ang cart sa parehong lugar. Pareho pa rin ang resulta. May napakalaking walang laman na espasyo sa ilalim mismo ng pangunahing daanan kung saan naglalakad ang milyon-milyong turista bawat taon. Pero hindi ganoon kasimple. Hindi ito basta butas lang sa lupa. Nagpapakita ang radar data ng mga tuwid na linya. Hindi gumagawa ang kalikasan ng tuwid na linya. Mga kurba at kaguluhan ang ginagawa ng kalikasan. Matalas ang mga linyang ito. Mga pader ang mga ito. Pinalawak ng team ang kanilang grid. Itinulak nila ang mabibigat na kagamitan, pabalik-balik sa mainit na mga bato ng maraming oras. Habang pinagsasama-sama nila ang data, lumitaw ang isang pattern na nagpabalahibo sa kanilang mga braso. Hindi lang isang tunnel, isa itong spiral. Isang napakalaking nakapulupot na istruktura na gawa sa siksik na buhangin at mamposteriya na gumugulong sa ilalim ng templo. Parang isang higanteng ahas na nakabalot sa ilalim ng sahig. Imposible ang laki nito. Higit sa 1 milya ang haba ng istrukturang ito kung imo-uncoil mo. Pero 9 na siglo itong hindi nakikita. Ang nakakaloka pa ay ang sumunod na nangyari. Habang lumalapit sila sa Central Sanctuary, ang pinakabanal na bahagi ng lugar, nagsimulang mag-malfunction ang mga kagamitan. Ang mga baterya na fully charged ay biglang naubos hanggang zero. Nag-flicker ng static ang digital display. Isa sa mga seismic sensor na nakikinig sa mga vibration sa lupa ay nakakuha ng isang low frequency na ugong. Hindi ito galing sa hangin o sa mga turista. Galing ito sa ibaba. Umurong ang mga lokal na manggagawa. Alam nila ang mga alamat. Alam nilang itinayo ang templo sa balisa na lupa. Binalaan nila ang team na may mga pintuan na silyado ng may dahilan. Pero ang mga siyentipiko ay pinapatakbo ng pag-uusisa, hindi ng pamahiin. Nagmarka sila ng isang lugar sa lupa kung saan mukhang pinakamalapit sa ibabaw ang tunnel. Isang maliit at hindi kapansin-pansing bahagi ng lupa malapit sa base ng Central Tower. Nagsimula silang maghukay. Matigas ang lupa. Siksik na sa 1,000 taon ng ulan at pangyayabag. Ilang oras bago nila nalagpasan ng itaas na layer. Nagbubuhos ang pawis sa mga manggagawa. Ginagawang putik ang alikabok. Pagkatapos may tinamaan ng pala na matigas. Hindi ito bato. Isa itong makinis at patag na piraso ng bato. Isang capstone. Inalis nila ang lupa sa mga gilid. Selyadong may uri ng mortar ang bato na hindi na nagamit mula pa noong ika-12 siglo. Hindi ito repair job. Ito ang orihinal na konstruksyon. At sa gitna mismo ng slab, bahagyang nakikita na lang pagkatapos ng mahabang panahon. May ukit. Isang naga. Isang 7 ulong kobra. Pero ang naga na ito ay hindi nagpoprotekta sa Buddha tulad ng mga nasa bubong. Ang naga na ito ay mahigpit na nakapulupot, nakabuka ang hood, nakalabas ang mga pangil. Isang babala ito. Huminto ang team. Mas malamig ang hangin.
sa paligid ng butas kaysa sa natitirang bahagi ng kagubatan. May mahinang ihip na tumatagas pataas sa mga bitak ng mortar. Amoy luma ito. Amoy basa na alikabok at isang bagay na metaliko. Parang lumang barya ng tanso. Tumango ang lead archaeologist. Gumamit sila ng mga crowbar para tanggalin ang bato na may pagkagiling na tunog na umaalingaw-ngaw sa mga pader ng templo. Gumalaw ang slab. Bumuhos ang dilim mula sa butas. Naguhulog sila ng glow stick sa bukas. Nahulog ito ng mga 20 talampakan bago tumama sa sahig. Nagpakita ang berdeng ilaw ng isang makipot na koridor. Ang mga pader nito ay may linya ng kakaibang mabubulok na bato. Ang daanan na ito ay selyado mula sa mundo, mula pa noong panahon ng mga krusada. At ngayon, bukas na ito, nag-set up ang team ng pulley system at naghanda silang bumaba. Akala nila pumasok sila sa isang treasury o libingan ng isang hari. Wala silang ideya na papasok sila sa isang crime scene. Ang dilim na naghihintay sa ibaba ay malapit ng magbunyag ng isang lihim na yayanigin ang buong komunidad ng siyensya. Pagpasok sa lungga, ng ahas makapal ang hangin sa loob ng tunnel. Mabigat sa mga baga, mababa sa oxygen at mataas sa alikabok. Nang marating ng unang miyembro ng team ang ibaba, may naapakan siyang marupok. Itinuro niya ang flashlight sa kanyang mga paa. Hindi bato ang sahig. Natatakpan ito ng isang layer ng puting pulbos. Lumuhod siya at hinawakan ito. Alikabok ng buto. Suminyas siya sa iba na bumaba. Makipot ang koridor. Bahagyang kasya lang ang 2 tao na magkatabi. Basa ang mga pader. Nakulong ang moisture dito ng daan-daang taon. Ginagawang madulas ang limestone. Pero habang sumusulong sila, nakita ng liwanag ng kanilang mga flashlight ang mga ukit sa mga pader. At ito ang nakakaloka. Hindi ito ang mapayapang mga ukit ng mga mananayaw at mga Diyos na nakikita mo sa itaas. Mga eksena ng kaguluhan ang mga ito. Ipinakita ng mga ukit ang mga taong hinihila sa tubig. Ipinakita nito ang mga naga na ahas na pumupulupot sa dibdib ng mga tao. Pinipiga ang buhay mula sa kanila. Isang salaysay ng parusa habang lumalayo sila. Lalo pang naging marahas ang mga imahe. Parang naglalakad ka sa isang storybook na ang ending ay isang bangungot. Humantong ang tunnel sa isang solong bilog na silid. Sa gitna ng silid ay may isang mababang altar na bato. Simple ito, walang palamuti. At gawa sa itim na bato na sumisipsip ng liwanag. Pero ang nakapaligid sa altar, ang nagpatigil sa team, mga buto, napakarami. Pero hindi ito mass grave kung saan basta itinapon ang mga katawan. Isa itong pattern. Nakaayos ang mga bungo sa perpektong concentric circles na nagmumula sa altar. Nakasalansan ang mga tadyang na parang panggatong. Nakalatag ang mahahabang buto ng mga binti sa tuwid na linya na nakaturo sa gitna. Geometric ito. Tumpak ito. At dahil doon nakakatakot ito. Lumapit ang forensic expert ng team. May napansin siyang isang bagay sa mga pulso ng mga kalansay. May mahinang berdeng mancha sa butong tanso. Ang mga taong ito ay tinali ng tanso na alambre at sa mga balibali ng mga bungo. Malinaw na mabilis ang kanilang katapusan. Hindi ito sakit. Hindi ito giyera. Isa itong ritual sacrifice sa isang sukat na walang nakapalag na ginagawa ng Imperyong Khmer. Sa itim na altar ay may 3 maliliit na palayok. Selyadong may wax na naging bato na sa paglipas ng panahon. Maingat nang kinuha ng lead archaeologist ng isa. Magaan ito. Ginamit niya ang isang maliit na kutsilyo para alisin ang selyo. Sa loob, may isang madilim at tuyong residu. Kumuha sila ng mga sample doon mismo sa kumikislap na liwanag. Kalaunan, ikukumpirma ng mga resulta ng laboratorio ang imposible. Ang residue ay naglalaman ng mga bakas ng mercury, sulfur, at organic proteins. Isang mixture na idinisenyo para mag-preserve o marahil para manghuli. Lubhang nakakalason ang halo ng mga kemikal. Sino mang uminom nito o sino mang binuhusan nito ay sobrang naghirap. Ang hindi nalalaman ng karamihan ay ang mga Khmer ay lubhang advanced. Masters sila ng tubig at bato. Hindi nila ginagawa ang mga bagay na ganito ng walang desperadong dahilan. Hindi ka nagtatayo ng lihim at reinforced na bunker sa ilalim ng pinakabanal mong lugar para lang magtago ng ilang mga bangkay. Ginagawa mo ito para mag-contain ng isang sakuna. May nakasulat sa mga pader ng bilog na silid. Mahina ito. Mahinang nakatala sa bato. Dinilata ng translator ng team ang sinaunang Sanskrit. Binasa niya ng malakas ang mga salita. Bahagyang nanginginig ang boses niya sa malamig at basang hangin. Para panatilihin ang balanse. Para pakainin ang gutom. Para pigilan ang tubig. Nagtinginaan ng team. Para pigilan ang tubig, malayo sila sa dagat. Tuyo ang kagubatan. Pero pagkatapos nagsimulang magkaklik ng mga piraso. Ang spiral tunnel. Ang mga ukit ng ahas. Ang pagkakaayos ng mga buto. Ang naga ay isang Diyos ng tubig. Sa alamat ng Cambodia, kinokontrol ng naga ang ulan at ang mga ilog. Kung galit ang naga,
bumabaha ang lupa. Kung masaya ang naga, tumutubo ang mga pananim. Ang silid na ito ay hindi lang libingan. Ito ay isang desperadong suhol. Mabigat ang realisasyong tumama sa kanila. Ang timeline ng mga buto na ito ay tumutugma sa biglang pagbagsak ng imperyo noong ika-15 siglo. Ang climate data mula sa panahong iyon ay nagpapakita ng napakalaking mega droughts na sinundan ng malalang pagbaha. Namamatay ang sibilisasyon. Nasisira ang kanilang mga pananim. Nasisira ang kanilang salimuot na sistema ng tubig. Sa isang huling takot na pagtatangka na iligtas ang kanilang mundo. Pumunta sila sa ilalim ng lupa. Itinayo nila ang vault na ito. Ginawa nila ang pinakamataas na sakripisyo sa mga Diyos ng tubig. Umaasang mapipigilan ang katapusan ng mundo. Sinelyo nila ang silid, umalis, at hinayaan ang kagubatan na kumain ng lahat. Iniwan nila ang kanilang alay sa dilim. Nagdarasal na sana sapat na ito. Pero sa pagtitig sa mga guho sa itaas, alam nating hindi ito sapat. Nakakagulat ang pagkakatuklas sa vault. Pero isa lang itong piraso ng palaisipan. Para maunawaan kung bakit sila sobrang natakot, kailangang mag-zoom out ang mga siyentipiko. Kailangan nilang tingnan ang mas malaking larawan. At para gawin iyon, kailangan nila ng mga laser. Ang babala sa vault ay malapit nang magkaroon ng kahulugan sa napakalaking sukat. Nakatago sa harap ng ating mga mata. Sa loob ng maraming dekada, naglalakad ang mga arkeologo sa mga sagot ng hindi nila alam. Makapal ang sahig ng kagubatan. Maaari kang tumayo ng 10 talampakan mula sa isang napakalaking guho at hindi mo ito makikita dahil sa mga baging at mga puno. Isa itong berdeng kortina na nagtatago ng lahat. Sa matagal na panahon, iniisip ng lahat na ang Angkor Wat ay nag-iisang lungsod, isang grupo ng mga templo na napapalibutan ng ligaw na kagubatan. Pero dumating ang LiDAR. Ang LiDAR ay parang isang super scanner na nakasakay sa isang helicopter. Nagpapaputok ito ng milyon-milyong laser beams pababa sa lupa bawat segundo. Kayang tumagos ng mga laser na ito sa mga puwang ng mga dahon at tumama sa lupa sa ibaba. Sa pagsukat kung gaano katagal bago bumalik ang laser, kayang tanggalin ng mga computer ang mga puno ng digital. Ginagawa nitong Bare Earth Map, ang isang 3D na kagubatan. Nang iproseso ng mga mananaliksik ang data para sa lugar sa paligid ng Angkor, tahimik silang nakaupo ng nakagulat. Hindi nagpapakita ang screen ng ilang templo sa kagubatan. Isang metropolis ang nakikita. Nagpakita ang mapa ng isang napakalaking rigid grid system na umaabot ng daan-daang square miles. Napakalaki. Isang urban sprawl na sumasakop sa isang lugar na mas malaki pa sa modernong Paris o Philadelphia. At ito ay noong ika-12 siglo. Ito ang pinakamalaking pre-industrial na lungsod sa kasaysayan ng mundo. Higit sa 1 milyong tao ang nakatira dito. Pero, eto ang punto. Hindi ito basta lungsod ng mga bahay at merkado. Ito ay isang makina. Ang buong tanawin ay na-engineer. Bawat burol, bawat ilog, bawat lawak ay gawa ng tao o binago. Ang grid ay isang komplikadong hydraulic system. Ito ay isang water engine. Binago ng mga Khmer builders ang mukha ng lupa para hulihin ang mga ulan ng monsoon. Nagtayo sila ng malalaking reservoir na tinatawag na barais na 5 milya ang haba. Hindi lang ito mga swimming pool, mga baterya ang mga ito. Iniimbak nila ang tubig sa panahon ng tag-ulan para mailabas ito sa panahon ng tag-araw para magtanim ng palay. Kayang magtanim ng 3 o 4 na ani bawat taon, habang ang natitirang bahagi ng mundo ay swerte na makakuha ng isa. Ang napakalaking surplus na ito ng pagkain ang nagbigay daan sa kanila na magtayo ng mga templong bato. Palay ang kanilang pera. Tubig ang kanilang kapangyarihan. Nagpakita ang mga laser ng mga kanal na perpektong tuwid sa loob ng maraming milya. Nagpakita ito ng mga dike at spillway na gumagana tulad ng mga modernong balbula. Isa itong antas ng civil engineering na hindi na makikita hanggang sa modernong panahon. Epektibo nilang na terraform ang kanilang kapaligiran para kontrolin ang panahon. Gayunpaman, may iba pang ipinapakita ang LiDAR map. Ipinakita nito ang mga depekto. Nang maingat na tiningnan ng team ang grid malapit sa katapusan ng timeline ng imperyo, nakita nila ang kaguluhan. Ang mga tuwid na linya ay sira na. Puno na ng buhangin ang mga kanal. Nasira na ang malalaking spillway. Nagpapakita ang mapa ng isang sistema na napagod na. Nasira na ang makina. Ito ay direktang konektado sa kakilakilabot na natuklasan sa underground vault. Lumaki ng husto ang imperyo. Napakarami nilang pinutol na puno para sa kanilang mga iron smelter at mga bahay. Binago ng deforestation na ito ang lokal na klima. Na-erode ang lupa at pinuno ang mga kanal. Huminto ang daloy ng tubig. Pagkatapos dumating ang mga mega monsoon at dinurog ang infrastruktura. Outro, ginagawa ba ng ating sibilisasyon ang parehong mga
pagkakamali ng Imperyong Khmer? O kaya ba talaga nating i-engineer ang daan palabas sa sakuna? Pindutin ang like button kung mahilig ka sa mga historical mysteries. Ay mag-subscribe para sa mga mas malalim na pagsisid sa hindi pa nalalaman.